tinuturuan ng ating mga kabataan na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng turi-turiladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Turito nila ng pansit. Okay ng ina niyan. Ha? May bisita? Ano ba talaga? Teacher, nag-aalaga ng mga estudyante. Bukod sa pag-aalaga ng mga estudyante, kayo ang gumagawa ng mga tuni-tuniladang pansit. Anong putang ina tuni-tuniladang pansit? Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube boss, D at your service. At katulad pa rin ng dati, pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balo ng puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal visit, pabigat, walang silbi, mga sweetik salok, putok sa buho, hindot, panamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impacto, mga masasamang loob, masasamang espiritu, mga maligno, mga satanas, demonyo, Judas, Barabas. Kamusta naman po ang buhay-buhay mga bossing? Kamusta naman po ang inyong Thursday? Thursday na pala, Wednesday. Hump Day. Sabi nga nila, Wednesday is Hump Day. O, yan daw yung parang pinakamabagal na araw sa buong linggo. O, so parang alam mo yung pag may kotse ka, dadaan ka sa hump, di ba? O, yan daw yung pinakamabagal na araw. Pero kapag ka na iraos mo na daw ang Miyerkules, parang weekend na. Ayan. So, malapit na. Malapit na mag-weekend. Oy, kamusta naman ba mga kababayan natin? Kamusta naman ang mga banateros na ano dyan? Yung mga nag-grab, yung mga nag-aangkas, mga lalamove, yung mga banateros na nagtataxi, nag-jeep, yung mga jeepney driver, mga bus driver, mga tricycle driver. Kamusta naman po kayo? Ano ba? Ayos pa ba ang kita? Ayos pa ba ang buhay? Kayo po ba ay masaya pa? Kasi kanina lang sinabi ni Pangulong Duterte na naman, ni Pangulong Bongbong na everything is under control. Maayos tayo, bagamat tumaas daw ang presyo, ang gasolina, stable daw tayo. Napakaraming bansa sa buong mundo ang aligaga ngayon, hindi alam kung ano ang kanilang gagawin para maibsan or at least man lang mailusot, mairaos or ma-survive itong krisis na kinahaharap hindi lang po ng buong Pilipinas pati ng buong mundo, itong gera diyan sa gitna sa Middle East, diyan sa may Iran, Israel kasama tong Amerika. Lahat kahit mga first world country ay yung mga first world country nagkakaroon ng agam-agam, meron silang mga drastic measures na ginagawa para alam mo yon yung kanilang yung kanilang ekonomiya, yung kanilang mga nasasakupan, yung kanilang constituents, yung kanilang mga residente, citizens ma-secure at ma-protektahan. So lahat nag-aalala lahat aligaga. Pero dito sa Pilipinas, wag ibahin nyo mga Pilipino. Panis yan kay Bongbong. Kay Bongbong wala yan. Wala to nangyayari dyan. O kayo kinakabahan, kami hindi. Walang hiya. O anong interpretasyon nyo sa ganong klase ng leader? Ito yung leader na very positive thinking. Positive thinking. Pero sa drugs, baka positive din yan. Oo kasi sabi nung ate nagda-drugs daw, hindi man nagpa-drug test. So baka positive din yan. Hindi lang thinking ang positive Sobra naman yan. Sobra naman pagka-positive niyan. Mantakin mo, sa buong mundo, nag-iisa ka. Nag-iisa ka lang na hindi nag-aalala. Nag-aalala ang Australia, nag-aalala ang UK, nag-aalala ang Spain, nag-aalala ang Europe, ang mga mayayamang bansa sa Asia na may mga pinagkukunan ng sarili nilang mga langis, nag-aalala sila. Oo, kasi sa totoo lang, yung mga bansa dito na may mga sariling mina ng langis, hindi kaya noong personal na mina nila ng langis, yung consumption ng langis sa kanilang mga bansa, at kumukuha din sila dyan sa mga oil-rich country na yan. Maaring ang Vietnam, ang China,
ang Brunei, ang Malaysia, maaring meron silang sariling mina ng gasolina or langis. Pero hindi yun sapat para punan yung pangangailangan sa enerhiya ng kanilang bansa. Kumukuha pa rin sila dyan sa ibang bansa. Ang China, napakalaki ng lupain ng China. Isa sa pinakamalaking bansa ang China. Pero 20%, may sarili din silang mina ng langis. Pero 20% lang ng energy na yung needs ng China, 20% lang yung kayang punan nung sarili nilang mina ng langis. 20% lang. China na yan, ang laki-laki na yan. So ang China, kumukuha pa rin saan? Kumukuha sa Russia, kumukuha sa sa Iran, at kung saan-saan pang mga bansa para mapunan yung energy needs or yung oil needs ng kanyang bansa. Therefore, kabado din sila. Why? Kahit na nakakadaan sila dyan sa Strait of Hormuz na yan, kinakabahan pa rin sila. Dahil nga bukod sa nakakakuha sila dyan, yung kuha nila ng langis dyan dahil nga doon sa sitwasyon mas mahal. Dahil yung Israel tinitira yung mga oil refineries o yung mga extractor ng langis dyan sa Iran. So, tendency kapag ganyan may gera, may risk, so tumataas din yung presyo nung kanilang naaangkat na mga langis. So kinakabahan din sila. China na yan, kinakabahan pa yan. Industrial country ang China, kinakabahan. Pero wag ka, ang Pilipinas hindi kinakabahan. Ang Pilipinas walang sariling mina ng langis. Lahat ng commodities natin kinukuha natin sa ibang bansa. Lahat, ultimong bigas, asukal, agricultural products, langis, lahat ng maisip mo kinukuha or ini-import lang natin sa ibang bansa. Wala tayong capacity para buhayin natin yung sarili natin. Nakaasa tayo sa ibang bansa pagdating sa mga basic commodities. Pero si Bongbong Marcos hindi siya nag-aalala. Nagulat ka rin, hindi siya nag-aalala, wala siyang agam-agam at sinasabi niya sa mga kababayan natin, kalmahe, relax lang. Abno, di ba? Abno, sabi ko nga, okay lang man na dumaan tayo sa ganitong sitwasyon, pero pag dumaan tayo sa ganitong sitwasyon tapos ganito katarantado, ganito ka-abnormal, ganito kabangag yung humahawak ng ating gobyerno, delikado. Kaya nga, if there is a right time to demand for a hair follicle drug test dito kay Bongbong, now is the time. Why? Kasi hindi mo alam kung trip lang niya yan, kung pinagtitripan lang niya tayo. Hindi mo alam kung nasa matinong isip pa ba yan. Nagdidesisyon siya tungkol sa ekonomiya, tungkol sa dito sa sa krisis na hinakaharap natin ngayon, nagdidesisyon siya. Hindi natin alam if he is if he is of sound of mind, tama ba? Hindi natin alam kung nasa matino siyang pag-iisip. Hindi natin alam. Of sound mind. Hindi natin alam kung nasa nasa matinong utak siya, na tama ba yung mga desisyon niya. Kasi syempre, kung ikaw ba naman, hingi ka ng desisyon sa isang taong lasing? Hingi ka ba naman ng desisyon do sa isang taong sabog? Syempre, di ba, pag nagbigay yan ng desisyon sa'yo, 100% mali yung desisyon na yan. Why? Sabog nga eh. Lasing nga eh. Di ba? Mamaya, may papakita ko sa inyong video. Bakit ko nasabi yung lasing? Mamaya, papakita ko yan sa inyo. Pero, bago ang lahat mga bossing, i-congratulate muna natin ang aking kumpare, kaibigan na si Baste Duterte. Bakit? Meron akong report na nakuha. Mga bossing. Ayan noong here are the Philippine cities that experience very strong economic wait lang meron lang akong bubuksan dito sa aking sa aking screen. Ayan. Here are the Philippine cities that experience very strong economic growth since around 2000. Simple overview. So since 2000, ito yung mga syudad na umunlad ng bonggang-bongga. Ito nung since 2000. Sino ba ang mga naging mayor ng Davao City? Since 2000. Ayan ang naging mayor ng Davao City,
I think 2001 hanggang 20, wait lang, para mas accurate, titingnan ko yung aking listahan. Ayan. So si Rodrigo Duterte since 2001 to 2010, 2013 to 2016. Si Rodrigo Duterte yan. Si Sara Duterte naman 2010 to 2013, 2016 to 2022. At yung aking kumpare na si Sebastian Bastid Duterte, since 2022 hanggang ngayon 2026, siya ang mayor. So, tatlong Duterte ito. Pangulong Duterte, Vice Presidente Duterte na magiging Pangulo din, Bastid Duterte na sigurado ako magiging Pangulo din. Tingnan mo yung trend. 'Di ba? History repeats itself. Si PRD, mayor, naging presidente. Inday Sara, mayor, magiging presidente. Basti Duterte, mayor, sure ball, magiging presidente yan. Ngayon, Davao City ang number 1 since 2000, year 2000, number 1 ang Davao City sa fastest growing major city economies. Ang GDP nila ngayon is around 570 plus billion at ang growth drivers nila, logistics hub of Mindanao, agriculture, export, real estate, BPO, retail, yan yung kanilang reason kung bakit sila nag-grow. So, yung mga investors ng mga logistic hub, mga agriculture exports, real estate, yan, mga condominium, mga subdivision, mga development, real estate development, sa kanila nag-invest. BPO, retail, number 1 po ang Davao City sa major cities or pinakamalaking siyudad. At became the largest economy outside Luzon among cities. At alam mo kung ano number 2? Number 2, yung Taguig City, ang BGC. Number 2 yan. Number 3, Cebu City. Number 4, Cagayan de Oro. Number 5, Naga City. Number 6, Clark and Angeles City. Number 7, Iloilo. Yung mga BPOs, yung mga business processing offices or outsourcing. Ayan, nag-invest sa Davao. Since 2000 hanggang ngayon sa buong Pilipinas, mga pinakamalalaking syudad, numero 1 ang Davao City. Paano nyo sasabihin na corrupt ang mga Duterte? Paano nyo sasabihin na walang nagawa ang mga Duterte? Imaginein mo tingnan mo kung gaano kaganda ang Bonifacio Global City. Yung BGC. Gaano kaganda ang BGC? Gaano kaunlad ang BGC? Tingnan mo. Buong Taguig yan. Hindi lang yung BGC is just part of Taguig. Pero yung buong Taguig malaki din yan. Pero kaya nalagay ang Taguig City dito sa listahan na ito sa top 7 na mga syudad na umunlad. Pinakamalaki ang inunlad noong since 2000, year 2000. Dahil dyan sa BGC. Bonifacio Global City. Imagine niyo Davao City from an agricultural province. Nagpunta ang mga investor diyan. Napakaraming mga investor nag-invest sa Davao dahil maayos ang pamumuno sa Davao, walang red tape, walang corruption. Diyan sila nagpunta. Since 26 years after, number 1 po ang Davao sa pinaka umunlad ang ekonomiya sa buong Pilipinas. Hindi lang po sila safest city, Kaakibat yan Kaakibat ng pagiging isang safest city ang pagiging isang mayaman na syudad. Bakit? Nagiging nakaka-attract ng turista, nakaka-attract ng investor kapag ka ang isang syudad ay peaceful. At saka kapag ka ang leader nakikita nila napoproteksyonan hindi lang yung businesses nila, pati yung interest noong mga nagtatrabaho sa mga negosyo nila. So again, ang number 2 is Taguig City. Number 2, number 3 ang Cebu City. A massive expansion in BPO, tourism, real estate, port trade, maganda rin. Cagayan de Oro, CDO, umunlad din yan. Yung airport nga nila dyan, ang ganda na Naga City, umunlad din ang Naga City. Clark, Angeles, and Iloilo. Iloilo, talaga yan BPO hub yan. Magagaling kasi mag-English mga Ilonggo. BPO expansion in new business district. So take away sa largest economic scale growth mga bossing, ang Davao City, ang Cebu City at ang Taguig City ang pinakamalaki ang inunlad in terms of ekonomiya. Nagsimula yan 2000, naging mayor si Rodrigo Duterte noong 2001 kasi I think napalitan siya noong
bago mag year 2000 napalitan siya. Oo, ngayon sa fast growth relative to size, yung sa pagdating sa size, Naga City ang number 1, Iloilo City and Cagayan de Oro. Pero sa growth relative to size, 6 to 7 times economic growth, larger population base, transformation into a major metropolitan economy, Davao City po ang nanguna. Galing! Oh. So in economic scale, mga bossing, in economic scale, Davao grew far larger in absolute terms. Oh, ito Davao grew in absolute terms. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, largest economic scale growth, Davao City, Cebu City, Taguig City. Sa fast growth relative to size, Naga City, Iloilo City, Cagayan de Oro. Ayan, so eto ngayon. Oh, ito yung pinaka-gist nitong kino-congratulate na the reason why we're congratulating the Dutertes in the way they managed their city since 2000 up to now consistently. Davao City, large city that grew very big. Yung Naga City naman, congratulations to you too, small city that grew steadily. Both performed well, but Davao's economic expansion created a far bigger economic engine overall. So, in 2000, Davao was still, in 2000, Davao was still mostly a regional agricultural trading city. So, agricultural lang sila noong 2000. Pero ngayon, tawag dito, na-flip na nila 360 or na-improve nila from a agricultural trading city to now, one of the Philippines' largest urban economies, showing one of the biggest transformation among Philippine cities in the last 25 years. Palakpakan. Galing! Ha? Ang galing! Meron bang ganito? Yung mga puke ng inang mga congressman? Meron ba kayong ganyan? O kayong mga mayayabang na mga gusto pa nyong idebate ang mga Duterte? Wag na. Tingnan nyo na lang yung resibo. Tingnan nyo na lang itong report na ito. Sa loob ng 25 taon, 26 na taon, to be exact, Davao City ang isang syudad, kasama dito ang Metro Manila, Quezon City. So imaginein mo, Makati City, nangunguna yan. Pero yung Makati City, naging stagnant na sila. Quezon City, pinakamalaki yan, naging stagnant na sila. Talagang umusbong ang Bonifacio Global City, Taguig. Talagang namayagpag yan. Kaya nga pinag-aawayan kinaaway ng Makati, gustong kunin ng Makati ang Global City na yan eh. Sa pamumuno ng mga binay yan kita mo, naging stagnant na. Yun na lang ang naging parang saturated na ang Makati. Lahat ng mga businessman nagpunta ng Davao, and since 2000 pinrotektahan ng mga Duterte yung interes ng mga investors, pati nung mga empleyado nitong mga investors na ito. Lumaki sila from dating tindera lang sila ng mga prutas, dating food basket or fruit basket lang sila ng buong Pilipinas. Ngayon, ayan na sila. Biggest economy in terms of urban, largest urban economy, biggest transformation among Philippine cities in the past 25 years. Palakpakan. Mga Duterte lang po ang may kaya niyan. Kaya nga tanungin ninyo mga sarili ninyo. Diyan sa Ilocos, ilang Marcos na dumaan diyan. Nandito ba sila sa listahan nito? Nandito sila sa listahan? Wala. Ilang Yang Dynasty, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, meron ngayon mga anti-dynasty bill. Okay man lang yung anti-dynasty bill ma-apply mo doon sa mga hindi nagpe-perform na mga pamilya. Halimbawa, Marcos. Alam mo, kung meron pinerform ang Marcos na consistent sila, magnakaw. Magnakaw lang, mga boss. Ayan, simula sa tatay niya hanggang sa nanay niya magnanakaw. Tingnan mo ang probinsya nila, Ilocos Norte. Hanggang ngayon, alikabok pa rin. Nasa kaduluduluhan na sila ng Pilipinas. Hanggang ngayon, nasa kaduluduluhan pa rin sila. Mas mayaman pa yung syudad ni Chavit Singson. Di hamak, magkatabi lang yan. Malayong malayo. Na mas maunlad ang Ilocos Sur kaysa sa Ilocos Norte. 2 presidente na dumaan dyan. 2 presidente na dumaan. Hindi ba? Lahat ng proyekto diyan na tinapon. Tingnan ninyo, napakalaki ng allocables ni Sandro Marcos. Napakalaki ng budget, taon-taon na itinatapon diyan sa distrito niya. Ano nangyari? Wala. Sino pa? Ang mga political ang mga yung Makati, okay na yan. Maunlad na yan. Kaya yung Makati kasi punong-puno na sila eh. Hindi mo na pwedeng, kumbaga yung ekonomiya ng Makati, eto na siya. Hindi mo na siya mag-grow kasi
Wala, punong-puno na talaga siya. Hindi mo na siya kayang i-expand. Kumbaga na-reach niya na yung full potential ng syudad niya. So hindi na siya sumali dito. Maunlad siya, hindi ibig sabihin na hindi siya kasali dito, hindi siya maunlad. Maunlad na siya. Yun na siya. Nandoon siya sa pinaka-tuktok ng pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Okay na yun. Ang sinasabi dito sa report na ito, sa loob ng 25 years, since 200 or 2000, year 2000, Davao City, from yung pinaka nasa ilalim ngayon, sila yung nangunguna in terms of ekonomiya. So ganyan kagaling ang leadership ng mga Duterte. Pinatunayan ko lang sa inyo. Hindi tayo dito basta basta Duterte supporter lang, nagtatanggol lang sa mga Duterte nang wala tayong alam tungkol sa mga ginagawa ng mga Duterte. Hindi tayo ganun. Hindi tayo katulad ng mga dilawan tain ng mga ulul na si Leni Robredo, pag tinanong mo bakit kailangan manalo si Leni, ayun, nagta-tricycle tsaka nagbubus. Hindi tayo katulad ng ibang mga makarisa Ontiveros na gustong-gusto si Risa kasi pag nagsalita, pabulong. Ba't ba lang si Risa Ontiveros laging bumubulong? Tangina. Paano Risa pag bingi yung kausap mo? Mahal ko ang Pilipinas. Ganyan ka magsalita. Putaragis yan. Hindi tayo katulad ng mga loyalistang mga bobo na masyadong ulul na ulul sa mga Marcos. Pag tinanong mo, ano bang ginawa ng mga Marcos bukod sa magnakaw sa Pilipinas? Babanatan ka. Aawayin ka, sasabihin, pag ganito ka, ganyan ka, engot ka, ganyan ka. Tatay nyo karton. Diba? Tayong mga Duterte supporter, naghahanap tayo ng mga bagay na may papakita sa inyo. Bakit gusto natin yung mga Duterte? For 25 years na sila ang namumuno dyan sa Davao City, ang Davao sumut pataas. Hindi pa ilalim, hindi pa lubog, pataas. Meron bang kurakot na ganyan? Wala. Walang kurakot na ganyan. Mga walang hiya kayo. Kaya ngayon, magbalita na tayo. Hindi yan, magbali-balita na tayo tungkol naman dito sa sa ekonomiya. Hindi, dito pala muna tayo sa sufficient in form and substance. Kanina mga bossing, yung Committee on Justice, ayan, taing-tai sila. Matanong ko lang kayo, pakilagay lang dyan sa comment section kung kayo ba ay nagulat dito sa balitang ito na yung impeachment ni VP Sara is sufficient in grounds. Kasi alam natin sufficient in form and substance. Syempre. Pero yung sufficient in grounds, may grounds of impeachment ba? Yung mga grounds for impeachment ba is sufficient para tumayo itong kaso na ito or para ma-impeach si VP Sara? Kayo ba ay nagulat? Oh shit, bakit? Syempre hindi. Sino ba yung committee chairwoman dito? Yung may utang sa kanya, 8 milyon, ang kapal ng muka. Wala naman silang mga pleadings, wala naman silang ganito. Bakit ako magkakaroon ng utang sa kanila? Ulul. Tangina, sasabihin ba naman nila na may utang ka sa kanila kung wala kang utang sa kanila? Kapal-kapal ng pagmumukha mo. So siya ang committee chairwoman, may utang, hindi mabayaran, tapos ang kapal ng mukha. Ganito pa ginawa. Ganyan ba mga taga Batangas? Ganyan ba kayo mga taga Batangas? Papayag ba kayo na nire-represent kayo ng isang congresswoman na bukod sa aso na ni Martin Romualdez na di umano nakatanggap ng mali-malitang pera at di umano rin mukha itong babae na to dahil member siya ng Quadcom o kung anuman mukhang nakatanggap din ng mali-malita. Yun ang sabi ng mga ng mga 18 Marines. Di naman tayo nagsabi niya. So anong masasabi niyo mga taga Batangas na yung representante ninyo ganito ugali? Tapos yung asawa niya na nanggahasa di umano itinago niya. Hindi ba ang kaso na yan walang kulong. Walang piyansa. Pero inamin niya mismo na itinago niya yung kanyang asawa. So, numero 1 na hindi sumusunod sa batas. Pumapayag kayo na yan ang representante ninyo. Kasi kung binoto niyo yan, ibig sabihin, tarantado kayo. Hindi ba? So, sufficient information. Sino pa ba yung mga nandirito? Sila Chua, sila Abante, yung mga makabayad ulol. So tayo, ine-expect na natin to. Ito ang malaking problema ngayon. Yung mga dating pumirma dito sa impeachment ni VP Sara, pipirma pa kaya? Ang sinabi ni Toby Chanko, 1,000,000%, si Inday Sara hindi nila kayang areglohin. Ibig sabihin, kung ikaw meron kang personal na agenda, either political or financial, hindi mo magiging kaibigan si Inday Sara or hindi mo makakasabwat si Inday Sara.
1,000,000%. That's according to Toby Chanko na ikinandidato si Bongbong Marcos na hanggang ngayon kaibigan pa rin ni Bongbong Marcos. Aminado siya na ang lahat ng pipirma sa impeachment ni Inday Sara, sigurado ayaw siyang manalo kasi 1,000,000% hindi nila kayang aregluhin si Inday Sara. 1,000,000%, hindi lang 99%, buti pa yung safeguard. Sabi ko nga, safeguard 99.9%. Ang tagal-tagal na ng safeguard sa Pilipinas. Bata pa ako, hindi pa nila napapatay yung 0.1% ng bakterya. Pero ito si Inday Sara, 1,000,000% sure sila na hindi nila ito tawag dito makakakutsaba, malalagyan, maaareglo, magiging ka-riding in tandem. So kung may plano ka na magnakaw, tapos babalatuan mo siya doon sa pagnanakaw mo, hindi niya yung papayagan. Kung drug lord ka, tapos gagamitin mo siya para proteksyonan ka, hindi siya papayag doon. Kung komunista ka, tapos gagamitin mo siya para yung yung political agenda ninyo ay maisulong, hindi siya papayag doon. And so on and so forth. Kung ikaw, taga DPWH ka, meron kang scheme katulad ni Bernardo at saka ni Alcantara na meron kayong scheme ng pagnanakaw na in place na embedded na sa system, hindi papayagan ni Inday Sara yan. So, ibig sabihin, itong mga nag-yes dyan sa impeachment ni Inday Sara, lahat ng mga tumaas ang kamay dyan, ibig sabihin, kawatan lahat yan. Bakit? Because 1,000,000% sure, sabi ni Toby Chanko, na si Inday Sara hindi nila kayang lagyan. Therefore, yung mga tao na gusto siyang ma-impeach, yung mga tao na pipirma sa impeachment niya in the future, yung mga tao na babatikos kay Inday Sara at gusto siyang hilain pababa para hindi siya makatakbo sa 2028, lahat yan magnanakaw. Tandaan yan. Tayo naman dito mga banateros, nasa tamang mga edad na tayo. Tayo naman ay mga botante. Makikita nyo ngayon. Yung bang congressman ko, pumirma sa impeachment na to. Kung pumirma, putang ina mo, hindi kita iboboto. Kasi magnanakaw ka. Bakit mo ipapa-impeach si Inday Sara samantalang si Bongbong Marcos mamamatay na sa kapayatan? Hindi pa nanagot, hindi pa mapanagot sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Pati dun sa kasalanan ng kanyang mga angkan. Hindi ba? So, sufficient in grounds. At gigil na gigil sila, mga bossing. Dahil si Inday Sara, hindi sila binigyan ng bagay na pwede nilang gamitin against her sa trial. Because itong Congress, done deal na yan. Congress, done deal na yan. Nakita nyo naman, yung isinasaad ng mga 18 Marines, na yung mga congressman, karamihan, yung mga nabigyan ng maleta. So ngayon, etong mga tatanga-tanga na hindi nabigyan ng maleta, delikado kayo dyan. Hindi na nga kayo nabigyan ng maleta, tapos pipirma pa kayo dyan, tapos ang karera nyo. Meron silang meron na sufficient in substance and sufficient in form, di ba? So sabi nila sumagot si Inday Sara sa lahat ng mga sa kanya, sa lahat ng mga bintang sa kanya. Bintang lang bintang. May ebidensya? Wala. Kasi sumagot naman sila Inday Sara. Pero yung sagot nila Inday Sara sa bawat grounds, sinabi nila doon, wala kayong ebidensya dito, wala kayong patunay dito, katarantaduhan nito, walang katotohanan nito, ganun. Walang ipinakita si Inday na supporting evidence to prove na hindi totoo yung kanilang mga bintang. Bakit? Wala rin naman kayo ebidensya eh. Wala rin naman kayo ebidensyang may pakita sa amin. Nung pinagpapaliwanag nyo kami, wala rin naman kayo ipiniresentang ebidensya. Bakit namin sasagutin ng ebidensya? Dito, sa hearing na ito, ang dapat nagpapakita ng ebidensya, prosekusyon. Sino ba ang prosekusyon dito sa sa kaso na to? Congress. Yung mga nag-aakusa, yan sila Dilima at kung sino-sino mga tarantado dyan. Sila ang dapat magpresenta ng ebidensya. May ebidensya silang ipinakita? Wala. Hindi ba sinusubpina nila yung mga bank records nila Sara Duterte? Bakit nila sinusubpina kung meron na silang ebidensyang hawak? Therefore, kung ikaw nagbigay ka sa akin ng akusasyon, di sasagutin ko. Kung laway lang ang puhunan mo, di laway lang din yung puhunan ko sa'yo. Sasagutin lang din kita ng laway. Hindi totoo to, hindi totoo to, hindi totoo to, hindi totoo to. Bakit? Kasi meron akong ebidensya na nagpapatunay na hindi totoo yung mga yan. Nasaan na yung ebidensya mo? Ulul. Kayo ang magpakita ng ebidensya. Kasi kayo ang nag-aakusa. The burden of proof is with the accuser.
I'm the one being accused. So, didepensaan ko lang yung sarili ko. Kung ano yung ebidensya na ipapakita mo, tatapatan ko yan ng ebidensya mo. O dahil wala kayong pinakita sa aking ebidensya, bakit ako magpapakita ng ebidensya sa inyo? Eh di naalaman nyo pa kung ano yung butas na nakita ko dyan sa mga katarantaduhang ninyo, sumbong ninyo or bintang ninyo. Ganyan katalino si Inday. Ganyan katalino yung mga abogado ni Inday. Yan yung hindi ninyo alam. O, pakinggan natin tong balita. Itong galing natin, di ba? O, sino ng vlogger nagpaliwanag ng ganyan? Wala. Ako, walang review to. Naisip ko lang yan basta. Hindi kasi, ito totoo lang. Hindi ako masyadong ma-review. O, tinitingnan ko yung balita, tinitingnan ko yung sitwasyon. Pero hindi ako naghahanda. O, pag nag-vlog ako dito, minsan nga wala akong maisip eh. Kaya nga napapansin ninyo, salita ako ng salita, hindi pa ako nagpe-play ng kasi minsan pag nandito na ako, para akong sinasaniban, salita na lang ako ng salita. Eh minsan, yung sinasabi ko, may katotohanan, minsan naman wala. Minsan nasasapul ko, minsan hindi rin. Pero sa instance na ito, pinakita ko naman na sa inyo nung nakaraan kung ano yung mga sagot ni Inday Sara. Sinagot naman sila. Hindi nga lang nila gusto yung sagot ni Inday Sara. At syempre, bakit kita papasayahin? Di ba? Ako si Inday Sara, bakit kita papasayahin? Inaakusahan mo ko tapos gusto mo pasayahin kita. Nag-aakusa ka sa akin, magpakita ka sa akin ng ebidensya. Pag sinabi mo mangkukulam ako, magpakita ka sa akin na mangkukulam talaga ako. Hindi pwedeng mukha lang ako mangkukulam. Hindi pwedeng ganun. Pakinggan natin to. Ang sufficient in grounds ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, may basihan na ang mga reklamong inihain sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. The chair declares the third Magbayad ka ng utang mo, kapal-kapal ng mukha mo. Pangit-pangit mo na, hindi ka pa nagbabayad ng utang. Mahal-mahal ng damit mo, mahal-mahal ng mga diamante mo, hindi mo mabayaran yung utang mo, kapal ng mukha mo. May grounds daw. Anong grounds? Hindi nila sasabihin. Di okay. Ayaw nyo sabihin yung grounds impeachment complaint sufficient in ground. Hearing no objection, the chair approves the Nag-hearing pa kayo. Dapat di na kayo nag-hearing. Dapat ginawa nyo na lang yung katulad nung ginawa nyo nung nakaraan. Alam nyo kasi, itong hearing na ginagawa nila ngayon, formality na lang yan. Natatandaan ninyo, nung nakaraang impeachment, may ganito ba? Wala. Meron bang hearing ng sufficient in form? May hearing ba ng sufficient in substance? May hearing ba ng sufficient in ground? Wala. Basta in-impeach na lang nila. Shinortcut na nila kasi ganun din Magmi-meeting pa tayo. Magbibihis pa tayo. Ilang araw pa tayo rito. Mag-iina-inarte rito. Ganun din naman. Gusto lang naman natin ma-impeach si Inday Sara. So ngayon, dahil sinabi ng Supreme Court, hindi kayo dumaan sa tamang proseso. So, ginagawa lang nila yung proseso. Pero yung resulta niyan, parehas pa din. Parehas pa din, the likelihood that Inday Sara will be impeached in 20th Congress is at least mga 70%. 70%, oo. Bakit hindi 100%? Kasi nga, nag-declare na si Inday, natatakbo siya sa 2028 at si Inday ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. So whoever hinders yung pagtakbo ni Inday Sara sa 2028, which is yung mga pipirma sa impeachment na ito, that will be the end of your career. You will be listed in the history of Philippine politics as mga tao, mga congressman na pinigilan ang development ng bayang Pilipinas. Bakit? Bakit ko sinabi na pinigilan ang development ng bayang Pilipinas? Tingnan niyo yung pinakita ko kanina. Mga Duterte, since 2000 or 2000 to 2025 to 2026, umangat ang Davao City. Imagine niyo kung naging presidente si Pangulong Duterte, umangat tayo. Kung magiging presidente si Inday Sara, sigurado aangat tayo. At kung masusundan pa si Inday Sara ni Basti Duterte, mas aangat pa tayo. Bakit? Nagawa nila yan sa Davao Dating tindero ng prutas, ngayon, na sila? Mayabong na sila. Lahat na ng klase ng negosyo nandiyan dyan. Lahat na ng klase ng gusto mong meron dito sa Metro Manila, nandiyan na sa Davao City. That is because magaling ang mga Duterte. Now, if you sign this impeachment ni VP Sara, pinigilan mo yung chances na magkaroon ang Pilipinas ng leader na magaling, leader na maayos. So ibig sabihin, tarantado ka. Gusto mo Pilipinas laging mahirap, gusto mo Pilipinas laging magulo. Kaya gusto mo ilagay diyan ulit kundi tao ni Bongbong na may pamilyang magnanakaw, mga dilawan tae na mga wala rin nagawa sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. Galing, no? motion. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds.
Hindi na nagbotohan ang komite. Wala na kasing tumutol sa mosyong ideklarang Wala nang tututol. Nakaraan nga, tumuloy-tuloy. Wala nang ganito. Kaya lang nagkaroon niya ng ganyan kasi nga para sa masabi lang na sumunod sila sa protocol. Na sumunod sila sa proseso. Ayan. Kaya nga si Inday Sara, sabi ko 'di ba? Huwag ka na sumagot Inday. Sumagot pa rin naman si Inday. Pero hindi siya nagpakita ng mga ebidensya na pwede nilang gamitin against her. Bakit? Kasi nga sure ball na yung impeachment dito. Pagdating sa impeachment court, doon maglalaban-laban na tayo on national TV, pagalingan na tayo ng ebidensya, magkakapahiyaan dyan. At kapag nagkapahiyaan dyan sa Senado at hindi na-impeach si VP Sara at naging presidente siya sa 2028, etong mga pumirmang congressman na ito, kung ano yung kinakatakot nyo ngayon, kaya kayo pipirma sa impeachment, mangyayari yan sa inyo kung congressman pa rin kayo sa 2028 onwards. Ano lang ba ang kinakatakot nyo? Bakit hindi kayo pumirma? Kasi ayaw nyo na yung distrito ninyo mawalan ng pondo. Kasi sinasakal nila yung pondo. Pagka hindi ka pumirma, wala kang pondo. So pipirma ka ngayon para sa pondo. Ang masama niyan, hindi mai-impeach si Inday. Nasa guhit na ng palad ni Inday na magiging presidente siya ng Pilipinas. Pipirma ka pa rin. Pag siya na presidente ng Pilipinas, bibigyan kitang budget? Putangin na mo? Ha? Bubuhayin ko yung syudad mo? Ulul ka? Gusto mo akong ipatanggal, di ba? Yan na yun. So yung kinakatakot ninyo, kaya kayo pipirma ngayon, mangyayari sa inyo. So kung ako sa inyo, ano nyo na yan? Sumuko na kayo. Because even if Inday Sara will be impeached here, the fact na hindi na ninyo makukuha yung halos 80% or 90% ng boto dito sa Congress, itigil nyo na yan. Huwag na kayong sumama dito. Kung mahal ninyo mga distrito ninyo at kung mahal nyo bayang Pilipinas, pabayaan ninyo na maging presidente si Inday Sara. Baka sakali mangyari sa atin yung nangyari sa Davao City na since 2000 hanggang ngayon, naging number 1 sila sa pinakamayaman or pinakaumunlad na bansa sa buong Pilipinas. Galing. sufficient ang grounds ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina, sumentro ang deliberasyon sa naging sagot ni VP Sara sa laman ng mga reklamo. Pero ayon sa House Committee on Justice, bigo si VP Sara na sagutin ang mga aligasyon. Umikot daw kasi ang sagot ng bise sa aniyay paglabag sa kanyang karapatan sa due process at mosyon para ibasura ang mga reklamo na pinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Giit ni Committee Chairperson Jervil Luistro, Korte Suprema lang ang makasasagot sa issue ng due process ni VP Sara. Nabigyan naman daw ang bise ng oportunidad para sagutin ang mga aligasyon. It was not substantially availed. The only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet. Kasi tinan mo. Nagpasa si Inday ng sagot. Dapat sasagot pa yung prosecution, yeah? Dapat sasagot pa yung mga nagdemanda. Tinan mo, hindi na sila sumagot. Bakit? Wala silang pwedeng sagutin dun sa binigay ni Inday. Imaginein mo, kung si Inday Sara, ipinagtanggol niya yung sarili niya, nagpresenta siya ng ebidensya. Idinalaman ngayon nila kung ano yung hawak ni Inday Sara. Yung barahan ni Inday Sara sa pusoy, mapupusoy nila. Kasi sasagot sila. Siyempre yung sagot nila nakabase doon sa kung ano yung ipinasa ni Inday sa kanila. So pointless na gawin ni Inday yun kung alam naman niya na yung mga kaluluwa nito nabili na. Pointless. So there is a proper forum to release all those evidence. Yan yung impeachment court. Congress is not an impeachment court. Congress is acting like a fiscal or a para lang silang piskalya. Sila lang yung nagsasabi kung itong kaso na to ay dapat nang iakyat sa korte. Ang magdidesisyon yan yung korte. Sino korte? Senado. At ano yung mga senador? National position yan. Ibig sabihin, ang boto na kailangan nila buong Pilipinas. Visayas, Mindanao, kay Inday Sara yan. Visayas, Mindanao, kay Inday yan. Pati Metro Manila, kanya yan. Paano? Kung ako senador, tatakbo ako sa 2028. I-impeach ko si Inday Sara. Ano mangyayari sa akin? Mananalo ko? Hindi. Kayo na ang bahalang Kaya sabi ko, wala to. Kahit ma-impeach si Inday niyan sa Congress, na mababa pa nga yung, or malaking pa nga yung yung at least mayroong konting chances na hindi pa nga siya ma-impeach yan. Nagkakagulo na sila, di ba?
Kumalas na yung NUP kung ano-ano, di ba? Nagkakagulo-gulo na sila. Marami na din mga congressman na parang ayaw na, hindi na nag-iingay, di ba? Oh, sabi ko sa inyo, itong mga to kasi, bayad na mga yan. Oo, mga ano yan, paldo na yung mga yan. Kaya kailangan nilang gawin yung trabaho nila. Last na nila yan eh. Oh, so they're still trying, they're still hoping na magmaterialize itong kanilang kademonyuhan and eventually magtuloy-tuloy pa yung kanilang pagiging paldo. Kaya lang, wala na eh. Tapos na laban eh. Nung nagdeklara si Inday Sara, kulang na lang itaas ng taong bayan yung kamay niya eh. And for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Parehong lumusot sa House Committee on Justice ang ikatlong impeachment complaint o ang Sabalya et al. Na siyang inendorso ni ML Party List Representative Leila De Lima at ang inihabol na ika-4 na impeachment complaint ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ni na Congressman Benny Abante at Paulo Ortega. Kabilang sa grounds for impeachment ang pag-commit umano ni VP Sara ng culpable violation of the Constitution. Ayan, lahat yan sinagot ni Inday. Culpable violation of Constitution, sabi niya, wala kang ebidensya. Bribery, graft, and corruption, wala kayong ebidensya. Puros testimonya, chismis. Betrayal of public trust, wala rin kayong specific grounds for that. Allegations of misuse of confidential intelligence funds, meron akong sa COA. Modified opinion sa COA. Walang problema COA. Kinlear na din ako ng COA. Sinagot lahat ni Inday, kaya lang hindi nagpakita si Inday ng ebidensya na hawak niya. Siyempre, papakita ko ba yung baraha ko? Naglalaro tayo ng baraha. O nagche-chess tayo, sasabihin ko ba sa'yo kung ano yung move ko? Siyempre hindi. Kita-kita tayo doon, galingan ninyo. Damihan niyo yung ebidensya ninyo kasi kompleto na kami. 3 years na namin pinapractice to eh. At betrayal of public trust dahil sa plunder, malversation at graft sa questionableng paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House... Pagbabanta, sinabi na ng mga abogado, walang pagbabanta. Conditional, yung kanyang threat, conditional. So hindi siya direct threat. Unexplained wealth, wala naman sinasabi. Alin, specifically, yung ninakaw kong yaman. Sa mga properties ko, alin dyan yung na-acquire ko illegal. Walang ganon. Pinapasubpina pa nga yung kanilang bank record. So ibig sabihin, wala silang ebidensya. Maghahanap sila ng ebidensya doon sa mga bank records nila. Di ba? Sinagot ni Inday Sara. Pero hindi nga lang niya pinakita yung mga ebidensya niya bakit sinasabi niyang walang basihan lahat ito. Papakita niya yan sa proper forum. Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang questionin ng kilalang kaalyado ng mga Duterte ang proseso ng komite. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Secretariat, perhaps we need to provide him a copy of the rules. Encourage all members, even non-members, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan. Itong tao na to, laglag na balikat nito eh. Laglag na balikat nito. Alam niya na pag nanalo si Inday, yung mga ginawa niyang bahay ng kalapati, mga barangay hall sa Manila, hahabulin siya. Kasi sabi ni Inday, yung mga tira niyo sa akin personal, yung mga ginawa niyo sa akin personal, politika man yan. Pero yung mga ginawa niyo sa bayang Pilipinas, yung mga ginawa niyong pagnanakaw, pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aabuso sa karapatang pantao ng mga Pilipino, hindi ko yan papayagan. Hahabulin ko kayo. Pero yung mga kung anong pinagtatawag nyo sa akin, kung anong paninira nyo sa pagkatao ko, okay man lang yun. Pero sa mga ginawa nyo sa Pilipinas, hindi ko yan kakalimutan. Kaya ito, kabado na to. Kabado to. Sigurado, bubuksan lahat. Bubuksan lahat. Kung ako sa'yo, sunugin mo na lahat ng mga papeles mo. 2 taon, 1 taon na lang yan. Chuwa, galingan mo. Po natin yung mga di ba yan? So, sufficient inform and substance. Okay. Sana naintindihan nyo, ha? Pinaghirapan ko i-explain yun. Pinaghirapan natin i-explain yun, ha? Dito naman tayo. Dito tayo, mga bossing, ha? Saan na ba yung... Ito. Kanina, mga bossing, si Bongbong, binigyan na siya ng special powers. Binigyan na siya ng special powers para, magkaroon siya ng agarang otoridad para dito sa ating krisis na kinakaharap makapagdesisyon siya. Cancelin yung tax, cancelin yung ganito, cancelin yung ganyan. Binigyan siya ng special na kapangyarihan. Tandaan ninyo noong COVID, si Pangulong Duterte never binigyan ng special powers ng
para hindi yata pinahirapan o hindi, basta nahirapan siya na kumuha ng special powers. Parang meron yata siyang special powers na hinihiling para sa sa traffic sa EDSA, pero parang hindi ibinigay sa kanya. Oh, so pero ito ang bilis, nakakuha kagad siya ng special powers. So, pero ito ang problema, hindi niya alam. Hindi niya alam kung kailan niya gagamitin yung special powers. Hinihiling nila yung special powers para dumakakilos na ang gobyerno. Tayo na nung binigay sa kanya yung special powers, tinanong siya, anong gagawin mo dito sa, since na-approve na yung special powers? Isipin ko pa. Wala pa. Okay, katulad nito. Katulad nito. Ang taas ng presyo ng diesel. Ang diesel, dumoble. Sabi ko nga sa inyo, yung tumataas na 5 piso, 10 piso ang diesel, nag-aalboruto yung mga driver eh. O ngayon, itong presyo ng diesel, dumoble, tumriple. As in, 100 plus na per liter. O, sinabi ko sa inyo, alin yung mga sinasakyan nyo na diesel, halos lahat yan diesel. Hindi daw niya itataas yung sahod. Sahod yung, yung pasahe. Ako, naintindihan ko man kung magtaas ng pasahe. Maintindihan ko. Kasi nga, nakita ko naman tumaas naman talaga yung yung diesel. And nakita ko rin, pag nagbubook ako ngayon, kahit na yung mga Grab food, nahihirapan akong mag-book. Hindi katulad noon, ang dami. Ngayon nahihirapan kasi nga, marami nga sa mga TNVS, mga natin, na nasa lansangan na nagninegosyo, naghatid-hatid, sundo-sundo, hindi na lumalabas. Kasi nga, lugi na sila. Lugi na sila. Mantakin mo, parehas pa rin yung metro mo. Tapos, ang taas na nung consumption ang taas na nung overhead expense mo. Ang taas na nung nung gasolina. Siyempre, lugi ka na. Bakit ka palalabas? Di ba? Bakit ka palalabas kung lugi ka na? Oh, so ngayon, nanghihingi sila ng, para naman kahit papano. Sabi ko nga sa inyo, ang gobyerno natin ang dapat nagpo-provide ng transportation sa mga Pilipino. Pero hindi kayang i-provide yan ng gobyerno natin. Kaya, nagbibigay sila ng prangkisa sa mga pribadong tao, pribado organisasyon. Nagbibigay sila ng prangkisa sa mga gustong magnegosyo ng pagdadrive. Nagbibigay sila ng prangkisa para makatulong sila yung ino-authorize ng gobyerno na tumulong in terms of transportation. Nagbabayad. Kumbaga, yung prangkisa, yun yung lisensya nila para makasingil sila sa mga natin, sa mga commuters. Kasi kapag naniningil ka sa commuters, wala kang prangkisa, ibig sabihin, kolorum ka. So para maging legal sila na makasingil, dahil ang gobyerno wala naman silang sapat na mga sasakyan para i-transport lahat ng mga Pilipino sa kung saan man nila gusto magpunta. Di naman nila kayang lagyan ng biyahe bawat lugar dito sa Pilipinas. So, nagbibigay sila ng prangkisa sa mga taong may mga sasakyan para maging legal yung kanilang paghingi ng pamasahe. Therefore, etong jeep, bus driver, itong mga kapitbahay nyo na may-ari ng mga tricycle, tumutulong sila sa gobyerno para mabigyan ng serbisyo ang mga Pilipino sa transportation. Ganon ang sistema. Ngayon, si Bongbong bilang pinuno ng bayan natin, umaasa sila bilang mga tumutulong sa gobyerno na sana naman, buhayin mo din kami. Bigyan mo rin naman kami ng laban kasi tinutulungan ka na nga namin eh. Hindi mo naman kayang isakay lahat ng mga Pilipino papunta sa mga lugar na gusto nila. Kami na gumagawa para sa'yo. Naniningil kami, oo, pero binayaran din naman namin yung prangkisa sa inyo. Kumita rin naman ang gobyerno, hindi ba? Tsaka nagbabayad din naman kami ng buwis. Taon-taon din naman yung prangkisa namin, nire-renew rin naman namin. So, tulungan naman tayo. Anong ginawa ni Bongbong? Pakinggan nyo tong balitan to. Kung sasakyan bukas pero bigla itong sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit pinagpaliban ng Pangulo ang taas pasahe? Gigi, base doon sa video message na ilabas si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya hindi na papanahon para ipatupad itong dagdag pasahe doon sa mga pampublikong sasakyan. Tinan mo, abnormal talaga. Hindi daw napapanahon para magtaas ka ng pasahe. Kailan yung panahon? Pagka 1,000 na 1 litro? Tapos ang itataas mo 5 piso? I mean, ako, nagko-commute ako. Ako, nagbabayad ako. Willing naman ako magbayad ng mataas na mataas na pamasahe. Kasi alam ko naman na nagmahal talaga dahil may gera. Ang mahirap kung walang gera, tapos nagtataas yung gasolina, yun ang mahirap. Magagalit ka talaga. Pero may reason naman eh. 'Di ba? May reason naman eh. Ngayon, ako, bilang isang gusto lang din kumita, gusto ko may kitain ako. Alam mo, minsan naawa ko yung may isang jeepney driver na he had to skip lunch
para makapag-uwi siya ng 300 pesos sa 12 oras na pagmamaneho niya. Imagine, ganun nakakawawa yung mga driver, mga chuper natin. O kailangan na nilang, hindi na sila kakain, magkakasakit pa sa bato yan kasi hindi na umiihi. Minsan nga sa kalsada na umiihi yan, doon na inaabutan dahil hindi na sila halos nagpapahinga para may maiuwi lang sila sa pamilya nila. 300 ang kinikita nila ha, sa loob lamang ng 12 oras. That was before. Imagine mo ngayon, malugi na sila. Yun yung delikado dyan mga bossing. O, so anong dapat gawin ng gobyerno? O, it's about time, itaas mo talaga yung pamasahe. Ngayon, marami mga commuter, ay salamat. Hindi itataas ni Bongbong. Di ba? Parang yun ang gustong gawin ni Bongbong. Nagpapasikat si Bongbong sa mga tao na hindi ko itataas ang pamasahe. Pero hindi nyo alam na pinapatay ni Bongbong yung mga chuper natin at yung mga pampasaherong pampublikong sasakyan natin, transportation natin. Pinapatay nila yung mga yan. Hindi tayo papayag na tumaas ang pamasahe. Nakita naman natin tumaas yung gasolina. Kung yung gasolina bumaba tapos itataas ang pamasahe, yun, magagalit tayo. O syempre, alam naman natin na kapag kasi itinaas yung pamasahe, syempre yung mga labor sector, magre-request na rin yan. Itaas na rin natin yung itaas na rin natin yung sweldo. O, di ba? Hindi ba yung taas sweldo, tinanggihan ni Sandro Marcos yun? O, tapos matutuwa kayo na si Bongbong ayaw niyang itaas yung pamasahe. Ayaw itaas nung anak niya yung sahod, si Bongbong ayaw itaas yung pamasahe para yung mga taong bayan makuha niya pa yung simpatya. Tanga. Diyan mo lang makikita, diyan natin makikita na ito si Bongbong wala talagang utak. Wala talagang utak. Madali mo namang ipaintindi sa tao yan. Alam naman ng tao yung nangyayari ngayon. Nakita naman ng tao pag dumaan sa gasoline station, doon lahat nakatingin. Yung gasoline, yung presyo ng yung tawag diyan, yung price chart ng mga gasoline station, putyang ina, mas sikat pa sila ngayon kaysa sa artista. Bakit? Kada dadaan ka doon, may tumitingin talaga sila doon kung magkano na yung gasolina. Yung diyan nga sa gasolinahan namin, yung katabing yung katabing billboard niyan, si Piolo Pascual, naka-brief. Dati yung mga babae naglalaway pag nakikita yun, pero ngayon hindi na tinitingnan si Piolo, doon na nakatingin sa sa price chart ng price signage ng gasolinahan. So alam ng mga Pilipino, aware yung mga Pilipino, and the Filipinos will understand kung magtataas ka ng presyo dahil nga nakita naman natin, kaya lang gago eh. Huwag kayong mag-alala, okay lang tayo. Stable tayo. Yung manok, presyo ng manok, ganyan lang yan. Hindi yan tataas, huwag kayong mag-alala. O, kasi nga gusto niya makakuha ng simpatya sa majority ng mga Pilipino. Pero sinong pinapatay ni Bongbong sa mga proklamasyon niya na yan? Yung mga chuper, yung mga magsasaka, yung mga magmamanok, magbababoy. Pinapatay niya yan. So para mapasaya niya kayo, binubudol kayo, pero may mga tao siyang pinapatay. Masaya kayo niyan. Yan, ito pa nga daw yung bumungad sa kanya. Pagising niya kaninang umaga, naging headlines na meron daw palang dagdag pasahe, pero tingin niya hindi na dapat dagdagan pa yung pasanin na mga ordinaryong pasahero. Pero wag naman daw mag-alala yung mga nasa transportation sector dahil patuloy pa rin daw silang tutulungan ng pamahalaan para hindi rin ganun kabigat yung epekto sa kanila nung pagtaas ng presyo. Paano? Bibigyan mo sila ng 5,000. Alam mo ba, nagpa full tank ako ng motor. Dati yung motor ko full tank noon, mga 750, 800. Kasi malaki yung tanki ng motor ko, malaki yung motor ko eh. Alam mo ba, nagpa full tank ako kanina? 1,500 na yung yung full tank. May laman pa yun yung tanki ko hindi naman yun down to zero. Talagang may laman pa yun, 2-3 guhit pa, pero mabot ako 1,000 mahigit. O, imagine mo itong mga jeep. O, imagine mo, magpapa-full, after 1 week kung bumabiyahe ako, magpapa-full tank ako ulit. Another, how much na naman yun? Yung 5,000 na binigay ninyo, good for ilang araw lang yan. Ang tanong, may second tranche ba yan? May third tranche ba yan? Wala. Basta nagbigay na ako sa inyo, okay na yun. Ganyan-ganyan ang ginawa sa inyo nung botohan, di ba? Binayaran kayo, tapos wala na. Nga. O ninakawan kayo ngayon, di kayo makapagreklamo. Ng petrolyo. Bukod dyan, binanggit din ng Pangulo na bibigyan din ng diskwento yung mga sumasakay sa MRT at LRT bagamat hindi pa ibinibigay yung detalye kung ano bang klaseng diskwento ito, gaano kalaki, sino-sino yung makikinabang, yan pa yung inaantabayan na natin. Bibigyan din daw ng diskwento yung mga dumadaan sa toll roads pero hihintayin din kung paano yung magiging implementation yan. Ang siniguro lang ng Pangulo sa ngayon ay gagawin daw ng gobyerno kung ano yung pwede nilang gawin para hindi rin masyadong mabigat yung epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo lalo't hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal nitong gulo sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan.
Imagine. You will have to spend the money, that money, taxpayers' money. It's supposed to go to education, supposed to go to infrastructure, supposed to go to development of sa mga hospital bed. It's supposed to go there. Mapupunta rito sa ayuda. Kaya naman ng mga Pilipino yung taas pasahe. May intindihan naman nila. Wag lang nga yung sobra-sobra. Baka na magtaas kayo ng pamasahe. Minimum 100. Wala na. Maglalakad ng mga tao niyan. Pero yung ganitong style na wag kayo mag-alala, discount kayo sa toll, wag kayo mag-alala, discount kayo sa ganito. Hindi. Bigyan nyo sila ng ayuda, tapos bigyan nyo sila ng kung magkano. Ito lang naman sa mga transportation na lang. Halimbawa, jeep. Yung may mga prangkisa. Yun yung isubsidize nyo, BBM. Lahat ng mga bus, lahat ng mga jeep na may mga prangkisa, legal, pag nagpakarga kayo ng gas, kung magkano yung gasolina noon, let's say 60 pesos, 60 pesos lang ang babayaran nyo per liter. Gobyerno na ang magbabayad nung ninyo. Parang PhilHealth, parang ganun. Dapat ganun. Hindi Para mas madali, bigyan kitang 5,000, bahala ka na sa buhay mo. 1, 2, 3 ka na. Hindi ba dapat ganun? Kung gusto nyo rin lang naman talagang gumastos, ang gobyerno, okay man lang dahil kailangan talaga ng gobyerno gawin yan minsan. Ganun din ang gawin mo, di ba? Sige, 60 pesos o kaya 70 pesos na lang. Walang magtataas ng pamasahe pero 60 pesos pa rin ang per liter ng ng mga transportation group. Punta kayo sa gasolinahan tapos ibibil na lang kami ng mga gasolinahan na yan. Babayaran ng gobyerno yung kumbaga parang hati tayo, di ba? Yung SSS, yung kalahati, ikaw naguhulog, yung kalahati, yung employer mo. Parang lumalabas dito kasi employer netong mga jeepney driver na to, si Bongbong. So parang ganun din. Binabayaran yung employer, may employee, may binabayaran din yung employer. Para everybody happy. Ganun dapat. Mas magaling pa ako sa iyo Ngayon, may pondo ba para doon? Putsang ina, hindi na namin problema. Yung problema mo na yung presidente ka wag kayo magnakaw. 805 billion. Kung yung 805 billion na yan, hindi nyo ninakaw yan. Tinago natin yan para magamit natin ngayon. Di sana. Hindi ba? Kita mo, nagkaroon ng gera sa Middle East. Wala tayong pera magamit para makuha yung mga kababayan natin doon. Ano sabi ng mga Department of Foreign Affairs? Yung mga mga tawag diyan, yung embassy sa ibang bansa. Wala nang pera. See? Paano magkakapera? Ninakaw nyo lahat. Maricel, lusot na sa Kongreso yung emergency diba? powers na hinihingi ng Pangulo. Kailan niya ito planong gamitin? Ayan lusot na yung emergency powers. Yung emergency powers niyan para mabawasan yung mga buwis sa petrolyo para kahit papano bumaba yung presyo. Anong sagot? Eto na nga, Jiggy, tinanong natin kanina si Pangulong Marcos kung ano bang plano niya sa emergency powers dahil ipinasa na ng House of... Ayan dalawang tanga yan Yan taga DTI at saka siya. Yung taga DTI, yan yung sabing Noche Buena, 500. Tapos ang gastos daw ng isang pamilya na may 5 miyembro sa isang araw, 300. Luka-luka to Siyempre, yan ang kausap ni Bongbong. Luka-luka. Di loko-loko din siya. Hanggang ngayon, hindi niya pa tinatanggal yan. Anong ina-advise niyan kay Bongbong? Di puro katarantaduan. Sasabihin nitong DTI, boss, huwag ka mag-alala. Okay lang tayo. Kalma ka lang dyan. Sure ka Sure ka. Tulog lang ako dito tulog ka lang. Kami bahala. Ganyan ang utak ng mga yan. So may special powers. Anong gagawin? Representatives at saka ng Senado yung panukala na magbibigay sa kanya ng emergency powers para nga makaltasan niya ng excise tax itong petrolyo o yung produktong petrolyo. Pero ang sagot kasi kanina ng Pangulo, nakadepende pa yan dun sa magiging sitwasyon dahil medyo komplikado daw yung calculation. Kaya hindi niya pa rin... Kunyari pa siyang medyo calculation, medyo may something sa calculation. Pero sa totoo lang, wala talagang plano yan. Binigyan mo na ng special powers. Anong gagawin mo dito sa kapangyarihan na ibinigay sa'yo? Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam kung paano ko gagamitin itong kapangyarihan na to kasi wala naman akong utak talaga. Di ba ganyang kabobo? Binigyan mo na siya ng authority. Hiningi nila yung authority. Nung binigay sa kanya yung authority, sir, kailan mo gagamitin? Hindi ko alam. Utangin na, hingi ka ng hingi, tapos hindi mo alam kung kailan mo gagamitin yung hinihingi mo. Ano yan? Inanto. Baliw. Sinasabi kung gaano kalaki ba yung ikakaltas dito sa excise tax sa petrolyo kung sakasa. Kahit kahit yan, aso niya na yan, yung reporter na yan, aso ni Claire Castro yan, pero tawan-tawa rin siya.
Oo, let us certify this as urgent so that the president, the economic team can act right away para maibsan itong natin, bawasan yung excise tax, bawasan yung value added tax. Lahat bawasan natin para nung tinanong siya, sir, eto na. Yan na yung susi. Pasok na. Sabi niya, hindi muna. Isipin ko muna kung saan ko gagamitin to. Gago, no? Gago. Sa ngayon, mukhang nakadepende pa ang sitwasyon at wala siyang binanggit kanina na immediately naritong tugon ng Pangulong Marcos. And we will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of... Trend pa sinasabi mo, gago, 100 ng 1 litro. Dating 60 pesos lang, tumaas na ng 40 pesos, tataas pa daw ng 26 sa susunod na linggo. Anong sinasabi mo titingnan yung trend? Ano pang trend ang titingnan mo? Ang lakas talaga ng tama mo. Baliw ka talaga. on all prices. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. At bukod sa supply ng langis, Maricel, kumusta ang supply ng pagkain? Kaninang umaga, Jiggy, pinangunahan ni Pangulong Marcos yung Marrohas na marrohas. Pumunta sa palengke, alam niyan. Tangina, hindi nga niya alam kung saan niya gagamitin yung special powers niya. Tapos pumunta pa sa palengke, titingnan mo yung bigas? May 20 pesos per kilo ba dyan? Tangina nyo, puro kayo optics, wala kayong alam. Mga tabogo kayo. Iikot dyan sa isang palengke sa May San Juan. Kasama niya ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry para tingnan yung paggalaw ng presyo ng basic commodities at saka ng mga gulay, ng manok, ng baboy. Base doon sa bantay presyo na nakasulat doon sa entrada ng palengke dyan sa San Juan, nakita natin na meron na talagang paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Merong 3 pesos na dagdag, umaabot ng 10 piso yung dagdag sa presyo ng kilo ng baboy. Meron ding adjustment ng bahagya doon sa ilang gulay. Natural naman yan dahil inaasahan talaga natin yung domino effect dahil dito sa petroleum products adjustment ng presyo. Pero ang sabi nga ng Pangulo, base doon sa assessment niya kanina, normal pa naman ang lahat. Tangina, mantakin mo ang mag-a-assess ng mga galawan ng presyo sa palengke kahit minsan hindi pa namamalengke. Bilyonaryo, anak ng magnanakaw, yun ang magtitingin ng ng mga presyo ng bilihin. Natural, sasabihin niya magkano itinaas, 10, okay lang yan. Sa kanya okay lang, bilyonaryo Tapos di umano, may mga mali-malitang pera pang kinuha yan. So, yung 10 pisong pagtaas, baliwa, hindi naman namamalengke yan dyan. Sa SNR na mamalengke yan. Sa Landers na mamalengke, ulol na yung, hindi pa nga yan na nagpupunta ron Yung mga yaya niya nagpupunta ron. Hindi naman nagpupunta yan dito. So kung pag nakita niya, tumaas ng 10, tumaas ng 20, kaya yan, normal pa. Di ba? Ganyang kagago yung ibinoto nyo. Tarantado kayo Kasalanan nyo lahat yan, putang ina niyan, kaya itong Pilipinas, ganito nangyayari. So sabi ko nga sa'yo, if there is the right time or a right time to demand a hair follicle test, now is the right time. Kasi hindi natin alam kung nasa matinong pag-iisip pa ba to. Binigyan mo special powers, hindi alam ang gagawin. Pumunta dyan, tumaas ang presyo, 3 piso, 10 piso, normal lang daw yan. See? Ngayon, sisisihin nyo kami? Sisisihin nyo yung mga Duterte supporter, bakit gigil na gigil kami dito? Kayo ba hindi nang gigigil? Ikaw, taxi driver ka, BBM supporter ka pa rin, happy ka? Tanungin mo sarili mo. Ulul. Mga loko-loko kayo. Kanina yung sinasabi ko, di ba? Diyan sa Congress, sinasabi nila gusto ma-impeach, ito ang boses ng taong bayan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang boses ng taong bayan. Ito, kaninang umaga, ayan, papakita ko lang, ayan. Kaninang umaga, ayan, habang diyan sa may Kai Mall sa Caloocan, galit na galit yung mga tao diyan. Bakit? Nagpunta sila diyan para dun sa ayuda na ipinagmamalaki ng gobyerno. Ngayon, nung nagpunta sila dyan, wala palang bigayan ng ayuda. Listahan pa lang pala ng mga makakatanggap ng ayuda. Lista pa lang. Hindi mo pa alam pag nagpalista ka kung makakatanggap ka ng ayuda. So, ang daming tao dito, anak ng tinapay. Ito nangyari. Lahat daw ng mga Pilipino, galit daw sa mga Duterte. Sabi ni Larry Gadon, wala na mga Duterte. Hindi totoo yan. Walang bumoto sa mga Duterte. Ito bigayan ng ayuda ito ni BBM. Bigayan ng ayuda ni BBM. Tingnan nyo ano sinisigaw ng tao.
Sino yung mga yan? Masang Pilipino. Masang Pilipino. How many percent sa Pilipinas ang masa? At least 70%. Kung ang masang Pilipino makukuha ni Inday Sara, tapos kayo lahat. Tapos kayo. Imagine mo dito, ang mamimigay ng pera si Bongbong, tapos ang sinisigaw Duterte, di kayo mahihiya. Kayo mga taga-Congress na pinai-impeach nyo si Inday Sara, tingnan nyo sino sinisigaw ng tao dito. Sa oras ng pangangailangan, sino ang hinahanap ng tao? Sa oras na kailangan ng magaling na leader, kailangan ng mahusay na magdedesisyon, nasa tamang utak. Sino ang hinahanap ng mga tao? Ulitin natin. Meron sisigaw ng BBM dito. May sisigaw ng BBM, tingnan nyo. Sisigaw na sila ng Duterte dito. May sumigaw 5, BBM, kasi gusto nila makatanggap eh. Siyempre si BBM magbibigay. Tangina nyo, hindi tayo mabibigyan. Gago, Duterte kay Duterte, kalaban nila yung Duterte. BBM, kita mo yung mga tao, boo. Binu. Wala si Inday Sara dito ha. Again, ayudahan ito ni Bongbong Marcos. Ayudahan sa mga driver. Sino sinisigaw na tao? Duterte, di ba? Paano ba namang hindi Duterte isisigaw mo? May papakita ko sa inyong video. Ha? Ito, hindi yan. May papakita ko sa inyong video ha. Ito. Tingnan nyo tong video na to. Ha? At gusto ko, pag pinanood nyo to, talagang talakasan ninyo yung inyong tenga at basahin ninyo yung subtitle. Ito ang leader ng bayang Pilipinas na ipinagtatanggol ni Claire Castro, pinagtatanggol ni Gadon, pinagtatanggol ni Falsis, pinagtatanggol ng lahat ng mga tanga sa Pilipinas, yung mga pinaglihi sa munggo. At mga utak-ipis na mga Pilipino. Ito yung pinagtatanggol nila. Ha? Nag-speech siya. Tingnan nyo, kayo ang humusga. Matino ba siya dito sa speech o lasing? Ha? Matino o lasing? Tapos, pag napanood nyo tong video na to, gusto ko ilagay nyo sa comment section, tama ba o napapanahon na ba na magpa-hair follicle test ito? Panoorin natin. At napuna ko ito, governor ako, sabi ko, ang pinakamasibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Pakinggan nyo ha, ulitin ko. Sa tingin nyo, may amats ba siya dito o matino siya dito? Tingnan nyo. At napuna ko ito, governor ako, sabi ko, ang pinakamasibag At napuna ako to ng gobernador ako. Inang aga-aga. Sige. talaga na public servant ay ang ating mga guro. Dahil, bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan. Ito, kausap niya, teacher ha. Kausap niya dito, mga teacher. Yung mga guro. Nag-i-speech siya. Tingnan nyo. Ulitin natin ha. Tingnan nyo kung matino. At napuna ko ito, governor ako, sabi ko, ang pinakamasibag talaga na public servant Pumipiyok pa eh. ay ang ating mga guro. Dahil, bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho, lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kailangan din kayo gagawa. Tingnan nyo, ano sasabihin niya rito ha? Bukod sa mga pagtuturo sa mga estudyante, lahat ng trabaho kayo din ang gagawa. Ano yung mga trabaho na yan? Ano? Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng turito niladang pansit. Anong turito? Putang ina. Ano? Turito nilagang pansit? Putang ina niyan. Anong klase yan? Ulitin natin ha. Ha? Tinuturuan ng ating mga kabataan na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang
yun ang nga sinasabi ko, kayong gumagawa ng tuni-tuniladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Turito nila ng pansit. Okay ng ina niyan. Ha? May bisita? Ano ba talaga? Teacher, nag-aalaga ng mga estudyante. Bukod sa pag-aalaga ng mga estudyante, kayo ang gumagawa ng mga tuni-tuniladang pansit. Anong putang ina tuni-tuniladang pansit? Paano nagkaroon ng tuni-tuniladang pansit sa eskwelahan? Okay ng ina niyan. Ulitin natin, baka hindi lang natin naintindihan. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang nga sinasabi ko, kayong gumagawa ng tuni-tuniladang pansit para Ay, lasing, parang lasing, no? Kayo ang gumagawa ng tuni-tuniladang pansit para mapakain sa mga bisita. Puking ina, sinong bisita? Wala namang bisita, ano yan, bahay? Eskwelahan yan, eh. Eskwelahan? Kayo, yung mga teacher, ang gumagawa ng tuni-tuniladang pansit para sa mga bisita? Ang ina, ang ganda ng item. Saan galing yan, ha? Ulitin natin. Baka lang hindi natin naintindihan. tinuturuan ng ating mga kabataan na napakahalagang trabaho. Lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang nga sinasabi ko, kayong gumagawa ng tuni-tuniladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating mga bisita. Ay, nakita mo si ate, oh. Sinasabi nito. Utang ina, anong bisita? Wala kaming bisita. Meron kami estudyante. Ano to, catering? Nasusugatan mga daliri, kakatamtax sa tela. Para sa mga bisita. Naghahanda ng tuni-tuniladang pansit para sa mga bisita. Putang inan yan. Ang gulo na ng Pilipinas. Dumagdag ka pa. Ang aga-aga. Parang di kong ewan. Yun ang nga sinasabi ko, kayong gumagawa ng tuni-tuniladang pansit para mampakain doon sa mga mambisita. Kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating mga bisita. Kayo ang nagbubuo ng mga... Natawa sila. Natawa yung mga teacher. Gago kayo, ha. Wala na kayo bukas. O, natawa sila, oh. Uupuan ng ating mga bisita. Kayo ang nagbubuo. Puta, natatawa na yung mga teacher sa kanya. Kayong mga teacher, napakahirap ng mga trabaho nyo. Kasi binaalagaan nyo na yung mga estudyante, tinuturuan nyo na yung mga estudyante, nagluluto pa kayo tuni-tuniladang pansit para sa mga bisita. Nagtatamtax pa kayo sa mga lamesa para may maupuan ng mga bisita. Nasa ibang planeta ba to? Sa tamang utak pa ba to? Now, again, I will ask you this question. Do you think now is the right time to at least maglabas sila ng totoong medical condition ng Pangulo? Or dapat ang Pangulo ipa-hair follicle test na nila. We have to really make sure, we have to really be sure that this president is of sound of mind. Na maayos yung kanyang utak na nasa tamang direksyon pa siya. Kasi kung speech na nga lang, ganito nangyayari sa kanya, what more kung decision making na patungkol sa mga kakaharapin pa nating problema in the future. PBM supporter ka pa rin ba after nito? Sabi ko nga sa iyo, maraming mga moments si Pangulong Duterte na nagmamumble na rin siya before matapos yung kanyang term because talagang yung presidency took a toll on him. Pero nakita natin si Pangulong Duterte nagtrabaho siya during his term. Ito hindi. Mantakin mo, yung pagiging presidente took a toll on you nang wala kang resulta, wala kang ginagawa. Di natin alam kung yung stress ng pagiging presidente, yung reason kung bakit nangangayayat siya o ibang bagay. O yung bisyo, sabi nga nung kanyang kapatid. Kapatid niya nagsabi, hindi tayo baka magalit kayo. Yun ang ngayon.
Mga program, pagka merong may graduation, kayo rin ang gagawa. Kapag may festival, kapag may anniversary, kayo ang gagawa. Pag may foundation day, kayo ang gagawa. Lahat. Sabi ko, wala naman yung mga pinupuntahan kong ibang bansa, wala ka namang nakikitang ganun. Dito talaga sa Pilipinas, iba ang mga ma'am at saka mga sir. Na para siyang lasing, no? Dito hindi ko sinasabi lasing siya, para siyang lasing. Kasi the way he speaks, the way he talks, the way he delivers, parang ewan eh. Ay, nako. Anyways, hanggang dito na lang tayo mga bossing, hindi ba? Napakaganda na naman ang ating discussion dahil marami na naman tayong natutunan. Muli, kung nagustuhan mo itong itong vlog na ito, mag-like, mag-share, mag-subscribe, at may super thanks dyan. Super thanks naman kayo para masaya ang buhay natin. Di ba? Maraming salamat mga banateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.